Gilas na stuck sa elevator, layunin ni Coach Tim, parang delikado kay Brownlee at Warriors may nakuhang bagong scoring machine, tutulong kay Butler at Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Gilas Pilipinas nagliyab sa huling yugto at bumangon para sa isang nakapanabik na 74-71 win laban sa Qatar sa kanilang matagumpay na debut sa ikalawang Doha Invitational Cup nitong Sabado ng umaga Manila time. Pinangunahan nina Dwight Ramos, Justin Brownlee at AJ Edu ang pagbawi ng Gilas sa huling quarter matapos burahin ang 11 puntos na kalamangan ng Qatar. Ang slam dunk ni Brownlee mula sa assist ni Edu ang nagbigay ng permanenteng kalamangan sa Gilas, 70-69. Bago ang dalawang free throws ni Scottie Thompson sa huling 16 na segundo na nagselyo ng panalo. Nagdiwang ang pro-Filipino crowd sa University of Qatar sa makapigil hiningang laban. Nagtapos si Ramos na may 15 puntos matapos mag-shoot ng 3 of 5 from the 3-point range. Nag-ambag din si Junmar Fajardo ng 12 puntos at 7 rebounds habang may tig 10 puntos sina Brownlee at Thompson. Maganda rin ang naging laro ni Edu sa kanyang unang laban sa ilalim ni Coach Tim Cone. Nagtala siya ng 6 na puntos, 10 rebounds at isang matinding two-handed slam dunk na nagtapos sa 7-0 run for Gilas in fourth quarter. Nahabol ng Gilas ang 60-49 na kalamangan ng Qatar sa dulo ng ikatlong quarter. Sinubukan pang itabla ng Qatar ang laro sa huling segundo, ngunit mintis ang 3-point attempt ng naturalized player na si Mike Lewis. Si Tyler Harris ang nanguna sa Qatar na may 17 puntos, 8 out of 10 shooting, habang si Lewis lamang ang iba pang player ng host team na naka-double figures na may 15 puntos. Sa kabila ng mahigpit na bantay kay Brownlee na umiskor lang ng 1 puntos sa unang 3 quarter at ang mahinang 11 puntos ng Gilas sa ikatlong quarter, namulat ang koponan sa tamang panahon. 2 free throws ni Brownlee ang nagpasimula ng matinding pagbawi ng Gilas sa ika-4 na quarter kahit hawak pa ng Qatar ang 66-58 lead in 7:50 minutes remaining in the game. Samantalang bago pa man nangyari ang laban, natrap ang ilang miyembro ng Gilas Pilipinas sa elevator sa kanilang tinutuluyang hotel sa Qatar para sa ikalawang Doha International Cup. Ang tila overloaded na elevator ay biglang huminto habang sakay ang ilan sa pinakamahuhusay na manlalaro ng Philippine basketball, kabilang ang 8 beses na PBA MVP Junmar Fajardo, 2 beses na UAAP MVP Kevin Kiambao, CJ Perez, Calvin Oftana, AJ Edu, Mason Amos at Dwight Ramos. Ibinahagi ni Fajardo at Oftana ang insidente sa kanilang social media accounts. Sa kabila ng tensyon, nagawa ng Gilas players na gawing biro ang sitwasyon habang hinihintay ang elevator technician na isa-isang naglabas sa kanila. Na-survive na, sabi ni Fajardo sa kanyang video na ipinost sa Ahos Gaming page. Nahulog ang elevator, dagdag pa ng 35 taong gulang na Cebuano habang hawak ang isang tasa ng kape habang lumalabas ng lift. Are we going to take the elevator or are we taking the stairs? Pabirong tanong ng isa sa mga manlalaro habang naglalakad sila sa hotel lobby. Matapos ang insidente, tinalo ng Gilas ang Qatar sa unang laban nila sa 3 friendly games ng ikalawang Doha International Cup. Susunod nilang makakalaban ang Lebanon at Egypt. Maging mas matibay laban sa malalakas na Arabong team pagkatapos ay talunin ang pinatatag na Chinese Taipei at New Zealand sa kanilang home court. Yan ang layunin ng Gilas Pilipinas sa kanilang matinding laban sa ibang bansa sa susunod na 11 araw. Ang mabibigat na laban na ito ay magsisilbing magandang paghahanda bago ang pangunahing hamon, ang ikatlo at huling window ng FIBA Asia Cup qualifiers laban sa Taiwan February 20 at Tall Blacks ng New Zealand February 23 sa kanilang home court. Kailangang maingat tayo sa pagmomonitor ng playing time ng mga manlalaro sa Doha series para hindi sila maubos. Pero pagdating sa laban kontra Taiwan at New Zealand, hindi na tayo magtitira ng lakas, sabi ni Gilas coach Tim Cone sa One Sports play-by-play. Hinding-hindi namin ipapahinga ang sinuman para sa PBA semifinals. Kung kailangang maglaro si Justin Brownlee ng 40 minuto bawat laban kontra Taiwan at New Zealand para manalo, gagawin namin iyon. Dinomina ng Nationals ang Chinese Taipei 103-56 at New Zealand 93-89 in home court bilang bahagi ng kanilang 4-0 record sa unang 2 windows na nagbigay sa kanila ng maagang kwalifikasyon sa Continental Meet. Ngunit parehong nagpalakas ang dalawang koponan
at determinado silang bumawi sa kanilang sariling teritoryo. Malaki ang mga pagbabago sa kanila. Pinalitan nila ang kanilang naturalized player ng isang 7-footer na nagtala ng 6 o 7 shot blocks sa kanilang laro kontra New Zealand at nakipagsabayan sa kanila hanggang dulo, ayon kay Con tungkol sa Taiwanese squad. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, inaasahan ang Golden State Warriors na pirmahan ang kontrata kay Kevin Knox pagkatapos ng All-Star break. Ayon sa mga league sources na nagsabi, si Knox, 25 taong gulang, ay unang pipirma ng 10-day contract with Golden State upang punan ang isa sa kanilang bakanteng roster spots, ayon sa unang ulat ni Anthony Slater ng The Athletic. Matapos siyang unang pumirma ng Summer League contract, nanatili si Knox sa Dubs sa pamamagitan ng paglalaro para sa Santa Cruz Warriors sa G League. Doon, naging dominado siya, nag-average siya ng 21.6 points, 8 rebounds at 2.3 assists per game, habang may shooting percentage na 49.9% from the floor and 39.1% from the 3-point range in 28 games sa taas na 6'7". Bilang wing, magbibigay si Knox sa Warriors ng isa pang mahabang wing na maaring maging isang sorpresa sa pag-score para sa maraming koponan sa liga, lalo na sa kanyang naging pag-unlad nitong nakaraang taon sa G League. Pumasok si Knox sa liga bilang pang-siyam na overall pick sa 2018 NBA draft na pinili ng New York Knicks. Ginugol niya ang unang 3 taon ng kanyang karera sa Knicks bago siya na-trade, kasama ang isang first round pick sa Atlanta Hawks last year 2022. Pumasok si Knox sa liga bilang 9th overall pick in 2018 NBA draft with New York Knicks, kapalit ni Cam Reddish. Mula noon, naglaro si Knox para sa Detroit Pistons at Portland Trail Blazers. Noong nakaraang season sa Detroit, nag-average si Knox ng 7.2 points and 2.4 rebounds while 46.2% shooting from the floor in just 31 games. Bago ang All-Star break, mayroon lamang 12 manlalaro sa aktibong roster ng Dubs matapos nilang gawing standard contract ang two-way deal ng rookie center na si Quinten Post. Maganda ang naging laro ni Post kamakailan para sa Warriors, kung saan nag-average siya ng 8.4 points and 4 rebounds per game while having 40.7% shooting from the 3-point range from February. Pinapayagan ng NBA ang mga koponan na manatili sa ibaba ng 14 na players minimum roster requirement ng hanggang 28 araw sa buong season. Kaya kakailanganin ng Golden State na magdagdag ng hindi bababa sa 2 manlalaro pagkatapos ng All-Star break. Pupunan ni Knox ang isa sa mga spot na ito at patuloy na maghahanap ang Warriors ng iba pang option para sa kanilang huling roster spot upang manatili sa ilalim ng kanilang first apron hard cap. Napakaingat ng organisasyong to sa paggamit ng natitirang roster spots dahil nasa $1.3 million na lang sila mula sa first apron at hindi nila maaaring lampasan ang limitasyong ito. Bilang resulta, gagamitin ang natitirang espasyo sa pamamagitan ng prorated contracts. Kaya't maghihintay ang Warriors hanggang pagkatapos ng All-Star break upang pirmahan si Knox. Ang isang 10 araw na kontrata para kay Knox, kasama ang isa pang manlalaro na pipirma rin ng 10-day contract, ay magdadala sa Warriors sa kabuuang 14 na manlalaro sa kanilang roster.